Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral at naway may bago silang matutunan ngayong araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw din po, sir. Ako'y nagagalak nang makita kayong muli. Nagagalak po din kaming makita kayo, sir. Kamusta naman ang inyong araw ngayon? Masaya ba kayo? Opo, sir. Kung ganon, pakitingnan sa ilalim ninyong mga lamesa kung may nakikita ba kayong mga basura o mga kalat. At pakipulot na lang ang mga ito. Okay, salamat. Mga bata, naalala niyo pa ba ang ating pamamahala sa loob ng ating classroom? Opo, sir. Kung ganon, isa-isahin natin itong muli. Una, pakiayos na inyong mga upuan at umupo ng maayos. Pangalawa, kapag nakita niyo ang guro na nagsasalita sa harap, makinig ng mabuti. Pangatlo, kapag kayo ay may mga katanungan o gusto niyong sumagot, pakitaas lang ng inyong kanang kamay. Maliwanag ba? Opo, sir. Bago tayo tutungo sa ating bagong leksyon ngayong araw, magbalik-aral muna tayo. Maliwanag ba? Opo, sir. Kung ganon, sino dito sa inyo ang nakakaalala ng ating leksyon noong nakaraang araw? Yes, Leo? Maagap at wastong pagtugon sa mga panganib po, sir. Yan, magaling. At alam nyo na yung paano natin maagapan kung may mga sakuna bang nangyayari sa ating paligid. At hindi ba may binigay akong asignatura para sa inyo? Opo, sir. Kung ganon, pakilabas ito at atin itong iwawasto. Pagkatapos, makipagpalitan sa inyong mga katabi. Tapos na ba ang lahat? Opo, sir. Kung ganon, pakipasa na inyong asignatura sa harap ng walang ginagawang ingay. Mga bata, may inihanda akong mga larawan dito sa inyo. At pagmasdan niyo ito. Sa unang larawan, ano ang iyong nakikita? Mga isda po, sir. Mga isda. Sino sa inyo ang magulang ay isang mangingisda? Marami. At sino din sa inyo ang nakatira malapit sa dagat? Alam niyo ba na ang pangingisda ay isang pangunahing hanap buhay dito sa Pilipinas? Lalo na yung nakatira malapit sa karagatan. Pangalawa, ano ang iyong nakikita? Bigas po. Yes. Sino sa inyo ang magulang o lolo or lola na magsasaka? At ang magsasaka ay isa ring pangunahing pamumuhay dito sa Pilipinas. Pangatlo, ano yung nakikita? Ginto po. Mga ginto. Alam nyo ba na sa pagmimina ay nakakukuha ng mga ginto? At hindi lang ginto, meron din mga silver at bronze. At sa panghuli, ano ang iyong nakikita? Mga manok po. Mga manok. Isa rin ang pag-aalaga ng mga hayop o paghahayop ang isang pangunahing hanap buhay dito sa Pilipinas. Hindi lang manok ang inaalagaan. Meron din mga baboy, baka, pato at iba pa.
At ngayon, siguro hanggang na kayo sa ating bagong leksyon. At bago yan, pakibasa ng ating layunin. Pakibasa ng sabay-sabay. Ang layunin, ang mga mag-aaral ay inaasahang makauugnay ang kapaligiran sa uri ng hanap buhay. Natutukoy ang mga oportunidad kaugnay ng mga gawaing pangkabuhayan. Naiguguhit ang mga gawaing pangkabuhayan sa iba't ibang lokasyon ng kani-kanilang lugar. Yan. So, ang ating layunin is, maiugnay nyo ang kapaligiran sa uri ng hanap buhay. Pangalawa, tutukuyin nyo ang mga oportunidad na kaugnay sa mga gawaing pangkabuhayan. At pangatlo, mamaya, guguhit kayo ng mga gawaing pangkabuhayan sa iba't ibang lokasyon ng inyong mga lugar. Nakuha niyo ba ito, mga bata? Opo. At ngayon, para sa ating unang activity, anong din? Pakibasa ng ating panuto. Panuto, pagmasdan at pag-aralan ang nasa larawan. Isulat sa kalahating papel ang uri ng hanap buhay na gumagamit ng ganitong kagamitan. So, ang nakasulat sa panuto, no? Pagmasdan nyo kung ano ang nasa larawan. At isulat sa kalahating papel ang hanap buhay na maaaring sagot dito sa mga kagamitan na ipinapakita. Naintindihan niyo ba, mga bata? Opo, At sir. isa pa, meron lamang kayong 3 minuto para sagutan ito. May mga katanungan pa ba bago kayo magsimula? Wala na po, sir. Kung ganon, maaari nyo na itong simulan. Ayun. Time's up. Tapos na ba, mga bata? Opo, sir. Kung ganon, sagutan natin ito. Sa unang larawan, ano kayang hanap buhay ang tinutukoy dito? Yes, Leo. Pagsasaka po, sir. Paano mo nasabi pagsasaka? Kasi kung mapapansin niyo po sa mga kagamitan ay ginagamit po ito sa pagsasaka. Yan, magaling. At ano naman sa pangalawang larawan? Yes, Simon. Sa pagmimina po, sir. Tama. Nakikita natin sa larawan, no, na ito ay nagpapakita ng pagmimina dahil sa kagamitang pinapakita ito. Merong mga helmet, may pala, may palakol, at kasuotan na ginagamit sa pagmimina. At sa pangatlo naman, ano ang napapansin nyo sa larawan? Yes, Ryan? Paghahayupan po, sir. Hayupan. At paano mo naman ito nasabi? Dahil, sir, kung mapansin niyo sa mga larawan, sir, puros hayop po ang makikita. Tama. Ito ay nagpapakita ng paghahayupan. At sa paghahayupan ay isa rin itong hanap buhay dito sa atin. At hindi lang mga manok ang inaalagaan, kundi mayroon ding mga baka at mga baboy. At ano naman ang pinapakita sa pang-apat na larawan? Yes, Jessie? Pangingisda po, sir. Pangingisda. At paano mo naman ito nasabi pangingisda? Dahil po, sir, ang mga kagamitan po ay ginagamit sa pangingisda. Tama. Sa makikita natin, no, may bingwit at may bangka na ginagamit. At magaling class. At nakuha nyo ito ng
Tama. At dahil dyan, may mga dagdag katanungan naman ako para sa inyo. At batay sa ginawa inyong aktibidad kanina, ano-anong mga hanap buhay nga ang inyong natukoy mula sa larawan? Pakiulit nga ito. Yes, Leo? Pagsasaka po, paghahayupan, pagmimina at pangingisda. Tama, mahusay. At mahalaga bang malaman ang uri ng hanap buhay base sa uri ng kapaligiran? Opo, sir. Tama. At mayroon ba kayong mga kilala na may ganitong uri ng hanap buhay? Opo, sir. Yung tito ko po ay isa siyang mangingisda. Mabuti naman, hindi ganun. At sa ngayon, mga mag-aaral, ang leksyon natin ngayong araw ay tungkol sa uri ng hanap buhay base sa kanilang kapaligiran. At may mga komunidad na matatagpuan sa kabukiran, kapatagan, kabundukan, at baybayin. Una, sa unang larawan, ito ang komunidad sa kabukiran. At ang pangunahing hanap buhay naman nila ay pagsasaka. At ang komunidad sa kabukiran ay may espesyal na katangian sa pangangailangan dahil sa kanilang kalikasan at lokasyon. At sa pangalawang larawan naman, ito ang komunidad sa baybayin. Ang komunidad sa baybayin ay may mga hanap buhay na pangingisda dahil sila ay malapit sa karagatan. At sa pangtatlo ay komunidad sa kabundukan. At ang kanilang pangunahing hanap buhay naman ay pagmimina. Dahil ito ay ang lugar sa kabundukan ay mayaman sa ginto at iba pang mga mineral. At ang mineral naman sa kabundukan ay hindi napapalitan. Kaya ito ay maaring maubos kung palaging pagkukuha nito. At sa ngayon, nalaman nyo na ang iba't ibang uri ng hanap buhay sa iba't ibang lokasyon ng ating bansa. At dahil dyan, may katanungan ako sa inyo. Naintindihan nyo ba ang ating diskusyon ngayong araw? Opo, sir. Ano-ano nga ulit yung mga uri ng hanap buhay ang ating tinalakay? Yes? Pangingisda po, sir. Pangingisda. Ano pa? Yes, Maxine? Pagmimina po, sir. Pagmimina. At yung isa, ano pa? Yes? May? Paghahayupan po, sir. Paghahayupan. At ngayon, dahil tapos na tayo sa ating diskusyon, may papagawa naman akong gawain sa inyo. At ang pamagat ng ating gawain ay iguhit mo ako. Pakibasa ng ating panuto na sabay-sabay. Panuto. Ayon sa iyong pinabibilangang komunidad, iguhit sa isang buong papel ang pangkabuhayan na mayroon sa inyong komunidad. So, sa pagkaintindi ng ating panuto, no, kayo ay guguhit ng komunidad kung saan kayo nakatira. Halimbawa, si Leo ay nakatira sa Baybayin. Siya ay guguhit ng komunidad sa Baybayin. At kung sino man yung nakatira sa Kapatagan, ay guguhit naman kayo ng komunidad sa Kapatagan. Na kung saan ay ang pangkabuhayan doon ay pagsasaka. At sa napapansin ninyo, may rubrics tayong inilahad dito. Bibigay ako ng 20 puntos kapag nailarawan nyo ng maayos, maganda, malinis ang kabuuan ng malikhaing paraan. At magbibigay naman ako ng 15 puntos
Kapag nailarawan naman ito ng maayos, ngunit hindi gaanong husay ang pagkakagaman sa paraang ginamit. Halimbawa, hindi nyo ito nakulayan at hindi rin malinis ang pagkagawa. At magbibigay naman ako ng 10 puntos kapag nailarawan ito, kapag nailarawan mo ang komunidad na iyong kinabibilangan, ngunit hindi na ipapakita ang mga bumubuo o pinanaroonan nito. At naintindihan nyo ba ang ating panuto at ang ating rubrics, mga bata? Opo, sir. Kung ganon, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto upang gawin ito. Okay? At kung ganon, maaari nyo na ito umpisahan. Time's up. At kung hindi nyo man ito natapos o tapos na, ay ipasa nyo pa rin ito sa harap nang hindi gumagawa ng ingay. Okay? Aba, ang gagaling nyo namang gumuhit. Napakahusay, no? At ngayon, may ilang katanungan ako para sa inyo. Para sa inyo, mahalaga bang matukoy ang mga oportunidad kaugnay sa pangkabuhayan? Yes, Leo. Opo, sir. Dahil nalalaman po namin at natutukoy kung ano yung mga pangkabuhayan mayroon po o angkop po sa aming komunidad. Tama. Mahalaga ito dahil nakakatulong ito, no? Kung saang komunidad ka nabibilang. Halimbawa, ito ay nabibilang sa komunidad sa malapit sa baybayin. At ang angkop na panghanap buhay doon ay pangingisda. Okay? Ano pa? Sino pang makapagbibigay ng kanilang ideya? Yes, is mama. Opo, sir. Dahil bilang isang anak po ng magsasaka ay nung nalaman ko po o natukoy ang mga ito, napapahalagahan ko po yung naging trabaho ng aking mga magulang bilang isang magsasaka po. Yan, napapahalagahan ang trabaho ng inyong magulang, no? At sa pagsasaka ng inyong mga magulang, no? Ikaw rin ay inaasahan na makatuto rin na kung saan ito ay nakakatulong sa iyong pag-unawa. At kung ganon ay meron naman tayo bagong activity. Sa ating gawain 1 ay matching type. Pag-ibasa ng ating panuto, Panuto, pagtapat-tapatin ang nasa paloob na larawan sa hanay A at sa hanay B. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. naintindihan niyo ba ang ating panuto? Opo, sir. Okay, no? Pagtapat-tapatin ang nasa larawan sa hanay A at sa hanay B. Sa hanay A, makikita natin ang mga komunidad na pinabibilangan at sa hanay B naman, ang uri ng hanap buhay sa komunidad. Ang dapat niyong gawin ay pagtatatata rin kung anong komunidad ang meron sa ganitong hanap buhay. At ilagay ang inyong sagot sa kalahating papel. At bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto upang sagutan ito. Maliwanag ba, mga bata? Opo, sir. Okay, kung ganon, maaari nyo na itong simulan. Okay, tapos na ba mga bata? Opo, sir. Kung ganon, makipagpalitan ng papel sa inyo
katabi, at atin ito iwawasto. Okay? Tapos na? Opo, sir. Sa unang bilang, sino makapagbibigay ng tamang sagot? Okay? Leo? C po, sir. C. Tama. Makikita natin ito ang kapatagan at pangkabuhayang pagsasaka. At sa pangalawang bilang, sino naman ang makapagbibigay ng tamang sagot? Yes, Gerard? D po, sir. D. Tama. Sa makikita natin, ito ang komunidad sa baybayin. At ang pangkabuhayan sa baybayin ay pangingisda. At sa huli naman, ang komunidad sa kabundukan. At sa pang-apat na bilang, meron tayong komunidad sa kabutiran. Ano kayang hanap buhay ang tinutukoy o ang pangunahing hanap buhay sa kabundukan? Sino makapagbibigay ng tamang sagot? Yes, Beauty. B po, sir. B, magaling. Sa nakikita natin, no, ang komunidad sa kabundukan, ang pangunahing hanap buhay doon ay pag-aalaga ng hayop o paghahayupan. Sa makikita natin, no, pag-aalaga ng mga manok ang nasa larawan. Napakahusay nyo naman mga bata at may nakakuha sa iyo ng tamang sagot. Magaling at dahil naunawaan nyo ang ating leksyon ngayong araw. Kung ganoon, babalikan natin ang ating layunin kung nakuha natin ang mga ito. Sa una, maiugnay ang kapaligiran sa uri ng hanap buhay. Naugnay ba natin ang uri ng kapaligiran sa kanilang hanap buhay? Opo, sir. Tama. Okay, sa pangalawang larawan, natukoy ba natin ang mga oportunidad kaugnay sa mga gawaing pangkabuhayan? Opo, sir. Tama. At sa pang-tatlo, naiguguhit ang mga gawaing pangkabuhayan sa iba't ibang lokasyon ng kanilang lugar. Sa kanina, di ba, gumuhit kayo ng gawaing pangkabuhayan sa iba't ibang lokasyon. At nakamit ba natin ito? Opo, sir. Yan. At mabuti naman no, at nakamit natin ang ating lahat na layunin. Okay, sa ganon, may bibigay akong takdang aralin para sa inyo. Pakibasa ng ating pagtuto. Sa inyong assignment notebook, kopyahin at sagutan ang mga sumusunod. Piliin at salungguhitan ang komunidad na kung saan nabibilang ang mga batang mga ito. Okay. Ang ating takdang aralin, no, isulat mo ito sa takdang aralin na notebook. At huwag kalimutang sagutan ito at ipasa ito bukas. Okay? At may mga katanungan pa ba bago tayo magtapos sa araw na ito? Wala na po, sir. Kung ganon, nagkagalak ako at natutunan niyo ang ating leksyon ngayong araw. At kung ganon, maaari na kayong tumayo at paalam na. Paalam na po, Sir Dave. Paalam.